is BBS, Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta, sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB, ang oras mga tugang igwa na kita na oras na 35 minutos makalista po ang alas 10 nin pagkaaga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang marahay na aga po sa Indokabos. Aldaw po tabi kitang unyan kan Martes asin mga tugang pizza 17 na kan bulan kan Pebrero 2026. Yaon dyan kay banan niya to sa Engineering Department si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Yaon man si Sir Ibugang Biguti, Pastor Serge Marmol. Matugang, nagaantabay kamo sa papitik-pitik lang. Ako po si Pitik Junel Cuba, marhay na aga po sa satuyang mga parantabay. Pilipinas, marhay na aga Bicolandia, marhay na aga sa paborito kong probinsya kan Camarines Sur, pinakamagayon sa Bicol Region, marhay na aga po sa satuyang mga parantabay. Matugang duman sa mga kababayan pwede po kamo magpaabot kan mga reaksyon nindo. Pwede kamo magpaabot kan sa ido pong mga sumbong, mga tugang digdi po sa laog kan programa. And siyempre anda sa ido pong mga komentaryo mga tugang. Pwede po nindong ipaabot yan. Gabos po yan, tatawan tanin na atensyon, digdi po sa laog kan programa mga tugang. Duman sa mga kababayan na nag-aantabay po digdi sa laog kan programa, mga tugang, pwede nindong ipaabot sa indong mga pahayag. Lalong-lalo na po iniyo pong Padua Jerickson. Naparaantabay niya to. Dayupot niya tong paraantabay yan si Padua Jerickson. Matugang. Sige daw. Iniyo pati mga tugang dayta aram kung putsulo. Dayta aram. Iniyo po mga tugang. Mr. Jerickson Padua, marhay na aga tabi sa imo. Dayo po tayo mga tugang, naparaan tabay ugmahon yan. Permi pag digdi po natitira sa iyang amo, mga tugang na si Noli Puentevilla. Haros ipokpok niyaan sa iyang payo, mga tugang sa iniduro. Kaya maray na aga po sa imo Jerickson Padua, mga tugang. Bueno, mga tugang sa tuya pong mga parantabay, good morning. Maagad kita nin bendisyon sa mahal na Diyos. Tabangan kita digdi po sa satuyang trabaho mga tugang, ngunya na pagkaaldaw. Kaya uya po an satuyang daily bread. Mula sa Roma 8:1. Ngayon nga'y wala ng kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus, na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Amen. Salamat sa mahal na Diyos sa mga tugang sa bendisyon ngunya na pagkaaga. Bueno, duman sa mga kababayan kung ipatsoy mga tugang, duman sa mga kababayan Chinese New Year ngunya kaya si mga tugang yato ng mga Chinese pinapaabutan tanin happy New Year. Kami po okay lang po digdi. Maski mayo kami nin dugong inchik, kami po dugo nin agta. Mga tugang duman sa mga kababayan na may dugong Chinese, kung hipatso and happy New Year. Kami po nag-aalat sa naman kang tikoy. May tikoy ka mo dyan, baka makanamit lamang. Mas maray itong
luto na partner, pastor, sorry, itong luto na lalatakan na lang. So iyan na espesyal na menu para po naman sa mga tugang yato na mga Chinese mga tugang. Pag mayo kanina Chinese, mayo kanina tikoy mga tugang, maluya. Maluya ang dalagan kaniyo pong mga piga sasabi niya to na selebrasyon kan Chinese New Year. So iyan ang perming saro pag Chinese ka mga tugang day napapaglingaw sa pag handa sa indang mga handa day napapaglingaw kaniyo pong mga tikoy mga tugang. Bueno, mga tugang duman sa mga kababayan ta anda no limitang hiri partner si inot na edisyon kan na no limitang hiri na ipabakal partner ng 21 million pesos so ang winning bid price mga tugang digdi po uminabot sa 25.3 million kabali na po ang buyers premium as in na bat payment para po sa permadong inot na edisyon kana El Filibusterismo na kung saan na ibenta sa auksyon na mga tugang asin napaduman sa pribadong may sadiri o consignor kana nasambit ng iniyo pong sinasabi niya itong libro. Iniyo baga ba partner ang El Filibusterismo pinagsurat iyan ni Dr. Jose Rizal na bayani kan na Pilipinas. Si Dr. Jose Rizal nagsurat kayan durante yan kan na panahon kan mga Espanyol and digdi sa surat niya laban niya mga tugang peaceful ang laban niya. Bako itong madugo, bako itong marahas nakikipaglaban, bako itong violent partner makaput kanin badil, makaput kanin bayonita, makaput kanin sundang, mga tugang, pero si mga iba niya itong mga heroine national, aruki ka Andres Bonifacio, mga tugang, sindaman itong mga nakikipaglaban na armas na kaput ninda, giraman, ralaban madugo, na ralaban na kontra sa Espanyol mga tugang, kontra sa mga dayuhan digdi po sa satuin lugar. Pero si Dr. Jose Rizal may mga ibang bayani mga tugang digdi po sa Pilipinas na ana sa indang pakikipaglaban mga tugang bakong bayulente sa paaginin mga pagsurat ninda libro mga tugang dumaninda pinag sasaysay sa indang pakikipaglaban kontra duman po sa mga dayuhan partikular na itong mga Espanyol mga tugang. So an inot isinurat ni Dr. Jose Rizal itong no limitang hiri. Itong no limitang hiri sinurat. Pagkatapos kadto na masurat ang no limitang hiri, nagsurat pa nin libro continuation kadtong no limitang hiri, pero anda titulo kan libro El Filibusterismo partner. So kung ika mismo nagklase kanin na high school mga tugang sa Pilipino subject o maging sa history subject, pero kadaklan yan Filipino subject na tinutukdo kayan. So aadalan mo pag fourth year high school ka, duman ka sa no limit ng hiri. No limit ng hiri mga tukang adalan mo. Pag college mo sa Filipino subject, yaon ka na duman sa El Filibusterismo. Ano ba nga ni kaya high school and high school sinasaro na mga tugang no limit ng hiri. Pagkatapos maadalan itong no limit ng hiri, sunod na itong El Filibusterismo. So inot na sinurat ni Rizal itong no limit ang hiri mga tugang. So yaon dyan sa Ibarra, mga tugang, pagkatapos itong mga sa Pader Damaso o kung sa isay-isay pa, si Santiago, lingaw na nga ni ko, haloy-haloy na yan . Pero mga tugang,
digdi pagkatapos kaya ito na pong el filibusterismo. Ngunyan, nai-auction na ipabakal ito sa kantidad na 21 million na winning bid. As in, uminabot po sa 25.3 million. Kaiba na po ang buyer's premium as in BAT payment, partner. Para po sa mga pirmadong inot na edisyon kan el filibusterismo na nabenta po sa auction as in iniyo po mga tugang napaduman sa sarong pribadong pagsasadiri as in iyo ang konsenyor kanda nasambit na pong libro mga tugang. So an auction house kanda mga nai-record na bintahan iniyo po naka-resibi mga tugang sa auction house na kung saan na mahala sa bintahan, iniyo po ana nakaresibinin na komisyon. Mantang ang buyer na kolektor mga tugang, ang naging bagong may sadiri kana sinambit na pong libro na sinurat po ni Jose Rizal na dahi naman po piga pangaranan kung sisay ana nakabakal ka ni mga tugang. Dahil naman pinagapangaranan pero itong libro yao na po itong yan sa pribadong sektor, kolektor. Nagkukolekta siya ni mga kung ano-ano, pagkatapos ikinakaag niya sa sarong lugar. Garong museum man ni style o kundi man sa cabinet isinasaray niya. Basta nagkukolekta siya, libro, alahas o kung ano-ano pa ang kinukulikta kani. So an auction na mga tugang nag-record nin na bagong record para po sa pinakamahal para sa pinakamahal na libro na naibinta po sa kasaysayan kan auction digdi po mga tugang sa Pilipinas. Patunay na ang Rizaliana patunay na ang Rizaliana artifacts arog po ka na padagos na pinapangatamanan ang mga naginibo po ang mga gibo ni Dr. Jose Rizal sa banwaan na mga tugang. So bahala naman kadto ito nakabakal kung sa into dadarahon na mga tugang. Pero kung hihilingon mo libro lang partner 21 million pesos para pagkatapos si iba mo si Bata mga tugang nagluluwas na 25 million pesos ang kabilugan na kantidad. Libro lang. Sa bagay makasaysayan man kay ang libro, isipon mo bayani kan Pilipinas, national hero kan Pilipinas ang nagsurat kung digdi pero kung hihilingon mo mayamanon ang nagbakal kani, isipon mo 21 million 25 na nga ni 25 million na ana kantidad. So mayaman ana nagbakal. Di naraog pa partner itong mga luxury car ni kuya na si mga luxury car kanda mga diskaya partner. Di naraog pa ana presyo. Ta ini yung mga tugang na presyo kani 25 million libro lang. Iingatan mo talaga nga maray partner ining librong ini pero day pa man inaalamag dapat ingatan ni and dapat itong nakabakal kung kung medyo inabot na siya nin edad pagkatapos inabot na siya nin pagpantay ka na sa iyang bitis dapat si mama na kaya na ingatan ingatan na maraya mga tugang so dakulang bagay yan iniyo pong nasambit ng kantidad mga tugang. Sa ka nakahiling kaya sa kasaysayan ka na Pilipinas mga tugang iyo na ni ang pinakamahal iyo na ni ang pinakamahal mga tugang na libro sa kasaysayan po kanda Pilipinas. Kaya dakulang bagay ini duman po sa may kadsadiri kani anapot yan mapapasain na mapapasain na po mga tugang nasambit ng kwarta so sa iniyan na mapapaduman iyan ang dakulang kaaputan
kana sa tuya po nga mga kababayan kung mapapasain na po ang pinagabintang kantidad. Ano gagamiton niyan sain ipapatindog mga tugang ni mga museum o ano po. So importante ini yung maray. Naibinta po sa kantidad na 20 milyones pesos ang inot na edisyon kan nobela ni Dr. Jose Rizal, El Filibusterismo sa isinagibo pong Lion Gallery Auction. Mga tugang kana nagtalikod po yan na February 14 duman po sa siyudad kan na Makati. Nasambit ng edisyon mga tugang, may perma asin na mensahe ni Dr. Jose Rizal para po mga tugang sa iya mismo na barkada amigo na si T.H. Pardo de Tavera. May mensahe po mga tugang. And sinasabi dayupot mga tugang na magbarkada si T.H. Pardo de Tavera pagkatapos ini yung si Dr. Jose Rizal mga tugang. Malangan ita sa surat ni Dr. Jose Rizal bago ini yung badilon duman po sa Bagong Bayan sa Lunita mga tugang nagluluwas na namamaaram siya sa partibismo kana sa iyang dayupot na barkada sa iyang best friend na si Pardo de Tavera. Kaya lang si Pardo de Tavera mga tugang durante kadtong babadilon siya mayo mandigdi sa Pilipinas yaon po duman sa abroad mga tugang kada panahon na ito yaon duman sa partibismo kana Europa. So an El Filibusterismo iyo po ang ikaduang nobela ni Rizal. Iniyo po lambag ini pinaggibo sa Ghent, Belgium kana 1891. Duman niya pinagasurat sa Belgium. Iniyo po nasambit ng librong ining El Filibusterismo 1891. Asin haros mga tugang haros madali na ilag-ilaga ng dai po madagos. Ilag-ilaga ng dai madagos ang gibo pagpaimprinta kaniyo pong libro ni Rizal sa nobela niya ninuli po kan kakulangan kadtunin kwarta. Tiritika po na partner si Rizal. Mayo na nagaabot ang kwarta sa iya. Iyaon pa siya sa Belgium, duman sa Germany. Asin sa Europa mga tugang. So limitado na ang pagpadara sa iya kan kwarta. Kaya digdi ilag-ilaga pa mga tugang na day madagus itong sa iyang ginibong nobela day maimprinta partner. Tamayo na nagaabot sa iya. Maski dumanda mga tugang may magtrabaho man si Rizal dumanda kulang man ang kwarta na nagaabot po sa iya. Kaya digdi kan 1891 duman sa Ghent, Belgium ilag-ilaga pang day madagus pagpaimprenta kana sambit ng libro. Dumanda naginibo po ni Dr. Jose Rizal huli po kan kakulangan kan kwarta tabang mga tugang digdi alagad sa tabang kan sa iyang barkada may nagtabang man ki Dr. Jose Rizal barkada niya habang sinurat niya itong nasambit ng nobela ito pong El Filibusterismo istorya niya. Nai-istorya niya mga tugang sa iyang barkada. Sisa itong barkada niya na nagtabang sa iya. Iniyo pong mga tugang na si Valentin Ventura. Si Valentin Ventura natustusan na pagpapaimprenta kani bilang pagpapasalamat mga tugang. Bilang pagpapasalamat digdi po itinaon ni Dr. Jose Rizal ki Ventura an original na manuscript kani asin na kopya na may
perma kani. Permado. Si original na kopya, kadtong El Filibusterismo, tinaon niya mga tugang sa iyang barkada na si Valentin Ventura. Gusto sabihin, may original na copy. Kumbaga, itong original, saray-saray ito mga tugang. Itong libro, pinasirox lang. Partner, pinaimprinta. Pinaimprinta mga tugang. Pero si original, yaon kay Rizal. Sabagay, ninulit na barkada niya si Valentin Ventura. Si Valentin Ventura, iyo ang nagtauning kwarta sa saiyata. Naiistorya niya, sayang nga kaniyo, ini yung sa kuya ngayon ginibong nobela. Alagad ninulita nahiling ni Valentin Ventura mga tugang, itong inot na pinaggibo ni Rizal na nulimitang giri, natanyog ang panahon, natanyog mga tugang ang mga Espanyol, digdi po sa Pilipinas mga tugang. Kaya sabi niya, dapat maiprinta yan. Dapat nga gibuhon yan, maidagos yan, maipublikar yan. So, sabi ni Rizal, mahayo na nga kung kwarta, tika po na nga ako. Mahayo ngayon nag-aabot sa sakuya. Si mga pinag-aasahan ko ngayon, bulan-bulan ngayon maabot sa kong kwarta, daiman nga nag-aabot. Mahayo ngayon. So, totally, duman na mga tugang si Rizal. Kaya baga si Rizal, mga tugang nagkaigwanin hilang, at kulang na sa pagkakan. Kulang na sa pagkakan. Tatipid na nga ni, tipid na tamayo na nin kwarta na nag-aabot, kaya duman sa mga mayo nin kwartang nag-aabot, pwedeng magkahilang ka mo, tatipid na sa parte mismo ka na pagkakakan. Pero di magparatipid, mag-utang, tanganing di magkaigwa nin hilang. So nagkaigwa po nin hilang si Dr. Jose Rizal Caidto. So ngunyan mga tugang, si Ventura, sabi ni Ventura, ako ang bahala, kaibigan na ako ang bahala na maggastos kayan, walang problema pagdating sa pira. So sabi na, pero bako manarog kaya na mga tugang, pero ang sabi niya, mayo ngayang problema, gagastusan ko nga kayan, gagastusan ko, igwa pa nga ko na natatada, nakadikit na kwarta, baka pwede na iniyo. So ngunyan na tinabangan na maiimprinta ito pong nasambit ng librong El Filibusterismo. Kaya digdi, itong original na script mga tugang, itong original na script, asin na sarong kopya na may perma po mga tugang ni Dr. Jose Rizal, apwera kadto na itao ito kay Ventura. So apwera kayan, nagpadaraman si Rizal nin complementary copy kada El Filibusterismo mga tugang sa mga barkada ninda, sa mga barkada ni Dr. Jose Rizal. Sisa yan na mga barkada niyan, si Ferdinand Blumentritt mga tugang. So saro iyan sa dayupot na barkada ni Rizal, si Ferdinand Blumentritt. Pagkatapos si Mariano Ponce, si Graciano Lopez, Haina, Antonio asin Juan Luna, asin si Trinidad It's Pajardo o Pardo di Tabera. So iyan na mga tugang, mga barkada yan ni Rizal na mga parasurat man, mga paragibo man ni nobela, sinda si mga kalaban kan Kastila, mga tugang, ninulita, sinda nagbubulgar kan mga kakundian, kan mga gibo-gibo, kan mga Kastila, kan mga fraile, kadto mga pading Kastila kan panahon, digdi po mga tugang sa Pilipinas. Daiman sinda nakikilaban na Sorontukan, Baradilan, Taragaan, mayo kayan. Dayang ginigibukan na grupo na Rizal. Ito mga naunambitan ko mga pangaran na mga tugang, iyo to itong mga parasurat. Sa paagi kan pagsurat ninda, duman ipinapaluwas ninda kung ano ang nangyayari digdi sa Pilipinas. Kung ano ang mga pag-aabuso na pinagigibo kan mga fraile,
kan mga padi kan panahon, ano ang mga pinagigibo, nakararatan kan mga kan gobyerno Kastila, digdi po sa Pilipinas sa mga tugang. Dumaninda, ibinubulgar sa mga isinusurat ninda. So, digdi po mga tugang, ipinadara ni Rizal. Ano po, itong mga ginibo niyang nobela na El Filibusterismo, duman sa mga barkada niya, otron ko, si mga barkada niya, Sinda Ferdinand Blumentritt, Mariano Ponsig, Graciano Lopez, Jaime, si Graciano Lopez Haina, Antonio Asin Juan Luna, magtugang iyan, asin si Trinidad It's Pardo de Tabira. Ang kopya mga tugang ni Pardo de Tabira, iyo po ang may perma asin minsay ni Rizal na nakasurat mga tugang. May minsay duman si Rizal, permado, itong original na copy na permado ni Dr. Jose Rizal. Itong mga kopya na pinadara niya sa mga barkada niya mga tugang na iba, mga Xerox na lang ito, so mga pinag-imprinta na lang. Itong kay Pardo de Tabira, ito ang original na may perma pa ni Dr. Jose Rizal. May ngaran pati duman, may nakasurat, "To my dear friend," mga tugang, the Dr. T.H. Pardo de Tabira, Jose Rizal, Gent, 16 September 1891. So iyan na nakasurat, duman na mga tugang. Patapos, permado ni Dr. Jose Rizal. Si Iba Mayo, sabi ko nga ni. Kanda pizza 14, kanda bulan ken Pebrero, na isubasta po mga tugang. Na isubasta kan na Lion Gallery sa kantidad na 21 million pesos ang kopya kan El Filibusterismo na itinaupo kay Pardo de Tabira. An auction mga tugang parte kana Asian Cultural Council Auction 2026. Obeto kana Lion Gallery, ini ang pinakamahal na libro na naibinta po sa partibismo kana Pilipinas. Daina na unambitan po mga tugang kung saan mapapaduman itong 21 million pesos na kantidad sa bintahan kanasambit na nga libro. Dapat kaniyo dapat kani anda gobyerno na nagbakal partner, taarog kaniyo mga tugang mga importanteng bagay mahalaga ini sa partibismo kanda sa tuya pong nasyon na mga tugang. Isipon mo, mga surat pa, mga ginibo kan sa tuyang pambansang bayani. Dapat ang nangangataman ka ni mga tugang, iyo mismo ang gobyerno. Sa dapat ang gobyerno na nagbakal ka ni. Kundi maayo naman kita maginibo. Nai-auction na mga tugang. Pero pwede pa man yung bawion kan gobyerno. Kaya lang, digdi na makikiulay sinda duman sa nakabakal. Kaniyo po nga nasambit ng libro na pinagasurat ni Dr. Jose Rizal. So iyan na mga tugang, grabe ka importanteng maray ining librong ini. Tadigdi po nagimata, digdi na pagmata ang mga Pilipino mga tugang kanda sakupon kana mga Kastila, asin na digdi nagimata ang mga Pilipino sa pag-aabuso kan mga Kastila, kan mga fraile, kan mga padi kan na panahon. Pero ang mga padi ngunyan, mga tultul naman partner. Si panahon man lang yan. Si mga panahon man lang yan, ikaman pastor si kan panahon man lang po yan. Na medyo ang mga padi kay do talagang iba, lalong-lalo na si mga Kastila, si mga fraile, kana panahon ni Rizal talagang dyan po pinag-didinunsyar. Ta sindaan batas kadto digdi sa Pilipinas, partner. Pero ngunyan, ang mga padi mabubuot na. Nabubuot na partner. Ang mga padi digdi sa tuyang lugar. Ay, kamo man Huwag kayong magkatong.
mga padi, oy, salute ako sa mga padi na sinasabi ko lang kan panahon. Ano po? Linawon mo nga. Kan panahon po yan. Kan mga Kastila. Kaya nga ni digdi pinagdinunsyar baga kan mga Pilipino, pinagdinunsyar kan sa tuyong mga bayani itong mga gibo-gibo kan mga fraile, kan mga padi, mga tugang sa pader Damaso baga duman partner. Ano? So duman si Kapitan Tiago, so duman pinagdinunsya sa paaging ito mga tugang. Ano po? Kaya iyan, an istorya kan el filibusterismo na nabakal na mga tugang sa kantidad na 21 na million pesos. Pinag-auction iyan, pinabakal iyan, mga tugang kan Lion Gallery kan nakalis pong Pizza 14. Aldaw po iyan kan mga puso. Automatic itong auto, itong mga kuya na mga tugang, itong mga luxury car ni Diskaya, pirang aldaw tong pinag-auction, mga tugang, day tulos na bakal, pero iniyo pag sararuan na auction na mga tugang, sararuan na bakal tulos, and ang presyo 21 milyones pesos tulos. So arog kayang kaimportante, ito po mga tugang, arog kayan kahalaga, arog kayan kamahal, itong surat, itong libro, nobela ni Dr. Jose Rizal, mga tugang. Ano po? Sa bagay, ito talaga pwede mo itong maipagmalaki. Ako lang anigwa kaning kopya. Na permado original ni Dr. Jose Rizal, na sinurat kan panahon kan mga Kastila, mga tugang. So, orgulyo mo yan na mayo nin iba. Ano po? Talagang saro ining kayamanan. Iniyo pong librong ini na pinagsurat po ni Dr. Jose Rizal. Babalik kami at yan pagkatapos po nin mga pagirumdum. Pitik lang sa BBS. Buano mga tugang padagos-dagos kita digdi po sa laog ka na programa, and sabi digdi paabutan tagunanin good morning maray na agan sa tuwing parantabay si Ma'am Lolita Naranjo, maray na aga kay Sir Buluboy Mora, good morning, maray na aga po sa Indo, sa mga parantabay ita. Sabi digdi Sir, marayan na tima mo, pagkatapos sabi mga tugang, anpadi kadto sa kapadi ngunyan, iyo man giraring an pinagtutukdo, iba man kaya, iba man kan panahon na mga tugang, an mga padi, lalong-lalo na kay Jesus Christ, to mga iskriba partner, bako pa man sinda mga Katoliko, bako pa man mga Katoliko kan panahon, an mga padi, mga tugang, ngunyad Katoliko na mga tugang, kaya baga day nagtutubod sinda an Katoliko kadto, mga tugang, mga Christian kadto kan na panahon, iyo po sa isay sa Pedro, sa Juan, sa Santiago, o ngunyad mga tugang kan panahon day pamana, so iyan iba naman si pagkanood kan mga padi ngunyan kung ikukumpara kan panahon ni Jesus Christ, mga tugang, tabako pa man sinda na mga Kristiyano kadtong panahon, tanagaalat pa nga ni sinda kan maabot kan Mesiyas, partner, so bako pa sinda mga Kristiyano kan na panahon, mga tugang, bakong arog na Pedro, na Pablo, na Santiago, iyan tugang iyon si mga bago, duman na nagpuon itong Christianism, itong Kristiyano, mga tugang. Yan, bueno, mga tugang, padagos-dagos kita digdi po sa laog ka na sa tuyang programa. Duman sa mga kababayan taber daw, padagos-dagos kita kan mga impormasyon, pero basahon tago na mga greetings, and sa tuya pong mga kababayan tabaka at tiyan, mga tugang, ini si Padua magngalangala na naman, mga tugang, pati piyong yan, piyong, utsolo, piyong.
Abi gari kan tutoy, ang tuytoy, ang tutoy, pukoy-pukoy pa yan. Piyong pa yan. mga mga tugaga, iyada 1 inches. Pambihira. Bueno, good morning kay Sir Lauro Rivera San Jose. Good morning po tabi. Good morning man kay Sir na Jerica Reporba. Sabi ni Sir, good morning po Sir, nagdadangog kami na bareta sa pagkaaga, sagkod na nga sa party mismo ka na pagka sagod na mismo sa papitik-pitik lang. Diyan kay Sir Jerica Reporba kan Sunwad Barangay Zone 8 Housing 1 Zone 8 Barangay Santa Lucia Magaraw Camarines Sur. Good morning po tabi sa imo. Paabutan tama na maray na aga si Cecilia Ira Mura, si Alan Valenzuela. Ining si Alan Valenzuela ni kagawa din kan dating Vice Mayor ini kan Banwaan kan Milao o baka Milaor San Fernando asin incumbent kagawad ngunyang. Kaya lang dahil sinisimbag ang napod sa cellphone. Dahil sinisimbag nakapira kita nga apod kasbago partner siguro mga 20 dahil sinisimbag ni kagawad Alan Valenzuela siguro kuyan lang busy lang baka may mga bisita naintindihan mo man po yan. So marhay na aga man kay Sir Saldi Di Matera, marhay na aga po kay Ma'am Jonaline Bertus Talyun, marhay na aga po tabi sa imo. Kay Sir Mick Buluboy Mura, marhay na aga po. Kay Mama Maribik Badagwas Mura, marhay na aga man po. Kay Sir na Arnold Agorita, marhay na aga tabi sa imo. So marhay na aga sa Indo po tabi mga kababayan, sige lang po o duman sa mga gusto pang magpaabot ka na sa indang mga greetings, ipadara lang po digdi sa laog ka na programa ta nganing mabasa taman po sa Indo po nga mga greetings sabi digdi maray na aga Sir Junel, maray na aga tugang ko si Luis Rivera San Jose Jr. Saka ki Angie. Maray na aga po tabi Sir Lauro Rivera San Jose. Kinukumusta man maray na aga man sa imo Sir Luis Rivera San Jose Jr. Tugang pala niya ni Sir Lauro. So magayon yan dapat da inalilingaw. Perming kinukumusta na pamilya urog na ko na harayo. Lalong-lalo na ko na harayo. Mga duwang dupaan distansya partner kan sa indong arong dapat birming kinukumusta. Bueno, mga tugang padagos-dagos kita digdi po sa laog kan programa naman sa mga kababayan ta, kumusta kamo dyan po sa indong kinakamugtakan. So mga tugang digdi pa kita sa tuya pa nga mga impormasyon sa lado nasyonal mga tugang sa tuya pong impormasyon ngunya na pagkaaga. Iniyo po mga tugang mapadapit sa party mismo kan mga barata sa lado nasyonal. Digdi po baga mga tugang kung mahihiling mo kung tatawan mo ni na atensyon digdi po sa mga bareta, iniyo pong pinag-aapod na travel tax. Dapat sa pagtubod nindo, dapat daw kay mga tugang na haliun na, bawasan na, iniyo pong mga travel tax digdi sa lalong-lalo na kana mga Pilipino mga tugang. May prosopuesto duman sa Senado na inahagad na dapat taliw na po ini mga travel tax na ini. Aram kay nindo sa kada may Pilipino
na mahali po digdi sa parte mismo kan na nasyon na mga tugang. May sarong bagay na permi po nga naririsa. Egwa po ni na sarong bagay na perming naririsa. Sagkod na nga nasa airport na, iniyo pong travel tax sa mga tugang. Para sa iba niya itong mga kababayan, matravel ka na nga ni, igwa ka pa ning kuyan partner, igwa ka pa nin buwis, so, kung ika may kwarta, sa bagay, si pastor, ta iniyo, nag-abroad ini, nakamati ni kan travel tax, nakamati yan, kita bus ay, daiman, kita bat ang namamati ta, bat, tapag naglulunad ka mga tugang, pag naglulunad ka sa jeep, naglulunad ka sa trimobile, may bat ka nang binabayadan dyan, mga tugang. Subat ang binabayadan ta, kita mga local lang. So, itong pong nag-abroad, mga tugang, igwa kayan kan pinag-aapod na travel tax. Magabat yan para sa inda partner. Pastor? Magabat yan na ako kaya day paman ko kaya nakamati na ang inaapot ta kayan ito mga nag-abroad na mga tugang. Tasinda nagbabiyahi. Sindaan na mismo mga tugang na nakakamati kan gabat kaniyo pong sinasabing travel tax. Para sa iba mga tugang, sadit na abala ini para sa iba. Pero duman po sa mga iba niya itong mga kababayan, dakulang perwisyo ini, urog na duman sa mga OFWs, mga tugang. Dakulang perwisyo ini. Pero para po sa kadaklan, araw kan sinasabi ko mga OFWs, pagkatapos ang iba na nag-travel, mga tugang, duman sa mga bilyonaryo, okay lang yan sa inda. Mayo ngayon na problema, mapadapit sa travel tax, may mga imo sinday, may mga kaya, mayayaman, bilyonaryo, o milyonaryo mga tugang. Pero itong tamang-tama lang, katamtaman, mga tugang, dakulang perwisyo ini. Dakul na mga dagdagan, kadaklan digdi, dagdag na gasto ini, nagarupo mga tugang, ini, da inaangay sa panahon tangon yan. Kaya mga tugang, liwat na naguusbong ngunyan an urulay manungod po digdi sa dagos ng iabulis ang travel tax mga tugang. Para sa iba niya tong mga kababayan urog na itong mga nag-abroad, dapat lang nahaliun da ini yung travel tax. Pastor, ta nakamati kikin, dapat talaga aliun yan. Sabi ni Pastor, nakamati talaga siya kayan mga tungang ta. Si Pastor, haloy po na nag-tiner duman sa abroad. So, sabi niya, dapat da nga alion. So, nakakamati talaga mga tugang si iba niya itong mga kababayan. Majority sa mga Pilipino urog na sa mga, kuyan po, sa mga OFWs, pagabat lang ini para sa sainda. Abala pa ini para sa sainda, iniyo po mga tugang na travel tax. Kaya mas gusto ninda, kadakol na nagkukumpormi, na halion na po ini mga tugang. Pinag-uurulayan na kaya ini, duman po sa Senado. So, inot digding pinaghihiling mga tugang, iyo po ang realidad. Sa panahon kan na sinasabing mas halangkaw na pamasahe. Alangkaw na nga ni si pamasahe, guwa ka pang travel tax. Ano man na pangyayari iniyo, alangkaw na ang pliti mo sa eroplano, pagkatapos kukuha ng kapaning travel tax sa mga tugang. Sumahal na, gwapo nin mga mahal na barakalon, asin na padagos na paglangkaw kan gastos sa biyahe mga tugang. Kada piso na pinagbubutasan kan sa tuyang mga kababayan, importanteng maray mga tugang. Importante, mahalaga sa satuya po ang kada piso na satuya pong pinagbubutasan. Urog na kung bako ka man milyonaryo, bako ka man na mga tugang na mayaman, arog ka Diskaya, arog ka Bersamin, arog ka Escudero, arog ka kuya na mga tugang, ka Estrada,
arog kakabral subako kaman na gayong mayaman ano to digdi mga tugang dakulang bagay ini dakulang bagay mga tugang asin dakulang perwisyo kaya sa kada piso importante ini yung pong travel tax mga tugang binabayaran mga tugang mga outbound na mga Filipino travels ang nagiging dagdag na pasanon laban po sa pamilyang nagtitipon para lang makapagbakasyon. Iniinguwa mo, nagtipon ka partner, tanganing makabakasyon ka, ano po, ay mabarbakasyon daw ngayon ako duman sa party mismo kan na lugar na ito. Makaduman man lamang sa Hong Kong, makaduman man lamang sa Disneyland. So, iniyo po mga tugang, binabayadan kan mga outbound Filipino travelers. As in na, nagiging dagdag na pasanon, urog na sa pamilya nga nagtitipon pasana mga tugang. So, digdi, tanganing makapagbakasyon, ining mga kapamilya niya to makabisita sa mga mahal sa buhay, sa ibang nasyon na mga tugang. Tamay mga Pilipino na mga tugang kita na nagtatrabaho po duman sa ibang nasyon. Alimbawa ngayon, duman sa parte kan Canada. Kadakol na mga Pilipino duman sa parte kan Canada mga tugang. Sa Estados Unidos de America, sa Australia. Asin iba pa na mga nasyonis kan kinaban kung sain nagtatrabaho ang iba niyatong mga tugang na mga Pilipino, OFWs. So nagtipon-tipon ni na kadikita sa naman na sintimos tangani na makabisita sa sindang mga mahal sa buhay duman po sa ibang nasyon. Ano ba? Nagpapadara. Taan mga OFWs partner, maski sabihin ito ng mayaman duman, pobre man yan duman sa ibang lugar. Digdi sa Pilipinas, pag nagpuli sinda, milyonaryo na sinda. Pero kung ikukonsidera mo, nag-i-restar sinda duman sa Estados Unidos de America, mga tios man, ang mga tugang yato duman ng mga Pilipino, milyonaryo lang pag abot ninda digdi. Nag-araasinso na sinda digdi mga tugang. Pero maski milyonaryo sinda digdi, ang pagiling kan na mga tao duman, mga tios pa man ang mga tugang yato na mga Pilipino, dahil pa man pwedeng ikumpara duman po mga tugang sa mga pinag-aapod yato na mga milyonaryo duman sa mga lugar na ito, sa mga mayayaman duman po mga tugang. Kaya nga ni OFWs pa sinda duman, maski mayaman na digdi po, pag nag-uli sinda digdi, milyonaryo na sinda mga tugang, duman tios pa sinda, kaya igwa pa sinda, nagtatrabaho pa sinda duman as OFWs mga tugang. So, nagiging dagdag na pasanon lalo kan mga tugang yatong mga Pilipino na nagtitipon man para po makabakasyon, makabisita duman po sa mga mahal ninda sa buhay sa ibang nasyon. Para po mga tugang duman sa mga kababayan tayo, iniyo pong sinasabi na travel tax para po duman sa mga tugang yato na mga OFWs na paminsan-minsan lang nakakapuli. Iwat na digdi po, namamatian ninda ang epekto ka ni mga tugang. Grabe ang epekto kayan. Imbis na makatipid na, imbis na makadagdag na, para po sa sainda, ito pong mababawas duman po sa pinag-aapod na travel tax sa mga tugang. Nagbabayad na sinda sa eroplano. Imbis na maitaunan ninda sa pamilya, napapaduman pa sa gobyerno. Bakong iyo, pastor, imbis na maitao mo na, pagpuli mo, ay may daradara ka ng kwarta, pasalubong ko ni duman sa mga mahal ko sa buhay. Ipapagibo ko ngayon yun, papagibo ko ngayon extension ka narong ko. O tababawion pa sa imo ka na gobyerno mga tugang sa paagi kaning pinag-aapod na travel tax sa mga tugang. So dakulang epekto ini, duman sa mga tugang yato na mga OFWs asin mga nagtatravel duman po sa ibang nasyon na mga tugang. So may nagsasabi igwa man nagsasabi mga tugang na importante ining travel tax ninulita ginagamit da ini tanganing punduan ang mga tourist
punduan itong mga turismo, asin na iba pa po na mga government programs sa mga tugang. So dakulang bagay dahil yan. Pero igwa pa manin ibang pagkakukuanan, igwa man ibang pagkakakuanan na mga tugang ana gobyerno. Totoo man ang gadiyan sinasabi ninda na iniyo pong mga travel tax na ini, napapaduman tanganing punduhan itong turismo as in government programs. Totoo man yan. Maayo man kaya na mga tugang nagkukontra, pero igwa pa man na nin ibang pagkukuanan. Totoo po mga tugang na beto, ang buwis na ini, na ipinapasunod mga tugang itong mapunduhan, itong mga programa kan gobyerno. Alagad, anhapot mga tugang, hanapot ngunyan, duman sa mga kababayan ta, epektibo pa ba ngunyan sa presente, an arog kaning sistema, anapot, epektibo kaya yan mga tugang ngunyan sa presenteng sitwasyon, sa kamugtakan kan mga Pilipino mga tugang, epektibo pa daw kaya yan, mga tugang iyan na sinasabi ninda, na ang travel tax, kinukuha tanganing punduhan, ang mga programa kan mga gobyerno, urog na salado po kan turismo. So iyan ang dakulang kaputan. Sa panahon na mas bukas mga tugang, ang travel market asin na mas agresibo ang ibang mga nasyones sa pag-ingkaminar kan mga turista. Ang kada dagdag na babayadan pwedeng maging ulang mga tugang sa mas maiwas na mobility kan mga Pilipino. Iyo baga partner, ikaman lang, pakahiling mo, mas halangkaw pa pala nitong travel tax na babayadan mo kisa sa pamasahe mo duman sa eroplano, mabiyahe ka pa daw, tabi pastor. Dahil ka naman mabiyahe mga tugang, ay dahil nang iya kumabiyahe. Mas halangkaw pa ang plite sa eroplano, mga tugang, kaniyong kukuliktaw na travel tax. So, garo inalian mo nin diretso, itong mga tugang yato na mga Pilipino na makaburbakasyon man lamang, gusto man lamang magparapakonsuelo sa buhay ninda. Mga tugang, so may saro pa nga anggulo digdi, iyo po ang competitiveness sa mga tugang. Kung sain, kung mas barato o mas madali ang paghali asin pagbalikan mga Pilipino, mas nagiging dynamic ang exchange kan negosyo, asin kaaraman, asin oportunidad mga tugang, imbis na hilingon po ang travel tax bilang simpleng source kan revenue. Iyo baga, partner, kung maayo ka mga tugang, kung maayo nin travel tax, kadakol ang mapasiring duman, total, barato naman nga na pamasahe, maayo manin mga buwis, maduman nga ko taing kami naroon kung si barkada ko magbugtak ng negosyo digdi. So, nagiging dynamic ang exchange ka na negosyo, asin na ang kaaraman, ideya mga tugang, asin oportunidad digdi po sa satuyang nasyon. Imbis na ilingon po ining mga travel tax bilang mga simpleng source kan revenue. Pwedeng iapot mga tugang kung mas modernong paagi ang pagtaunin pondo na daidirekta nga na tatawanin gabat sa parte mismo kan mga tugang yato na nagbabiyahe. Pwede man na mga tugang, asin dai gustong sabiyon na basta na lang digdi mga tugang, dai na lang gustong sabiyon na basta na lang i-implementar iniyo pong mga travel tax na mayo po ni na mga sinasabing karibay o dai pwedeng alion iniyo pong nasambit ng travel tax na mayo po nin karibay kay puan da digdi mga tugang adalan tanang maray ngunyan. Adalan tanang maray ngunyan da kung sa ina kukuunon ang mga pundo na pwedeng mabawas digdi po sa travel tax. As in, paano masisiguro na dagos pa man giraray iniyo pong mga programa
na napapakinabangan taman. Pero ang importante, nagpuon na ang diskusyon na ini. Ang inot na lakdang ka na reforma mga tugang. And kadakol ang nagtutubod na magiging maginhawa asin digdi po dakol an mabibiyaan oras na digdi po mahali na ini mga travel tax na ini mga tugang. Ang mga tugang niya itong mga Pilipino mahilig magbiyahe. Ano pastor? Mahilig magbiyahe. Ang mga tugang niya itong mga Pilipino mga tugang. Ano? Pero digdi po ninhuli ka na langkaw na maray na travel tax mga tugang na pinagsisingil kan gobyerno. Anda mga tugang niya to na nawawaranin gana na magpasiring sa ibang nasyon. Makasayang man talaga mga tugang anda travel tax pagyaong ka duman sa nasyon pwede mo nang ibakal nin mga pasalubong pagbalik mo. Bakong iyo pastor, pwede mo nang ibakal nin mga pasalubong para po sa satuyang mga kababayan. Ano? An urulay mga tugang digdi sa travel tax anda dapat bako lang sa kwarta. Bako lang sa kwarta. Ano? Inihiling ka na sa tuya po nga mga opisyalis kan gobyerno. Ini mapadapit sa kung paano tatabangan niya to partner ang mga Pilipino. Ano? Bako lang sa kwarta na makukuha mga tugang sa travel tax dahil lang dapat inihiling kan gobyerno. Ang malaog na kwarta sa kaban kan gobyerno. Kundi digdi mga tugang inaaraman kung paano ta matatabangan ang mga Pilipino na maging libre sa paghiro mga tugang mas konektado sa party mismo kan na kinaban asin mas suportado kan sarong sistemang nakakasabay sa lado kan modernong sistema kan panahon. Nauuri na kita, pinaparaistoryahan na lang baga kita, partner. Bakong iyo, pastor, pinaparaistoryahan na lang kita. Uy, ako ngayon nakaduman na sa party mismo ka na Amerika, arog ngayon kani. Ako man nga gusto kong magduman, kundi kulang-kulang yan budget ko. Grabe pa ngayon na buwis na kinakaltas. So, iniistoryahan na lang kita mga tugang. So, digdi, ootron ko, tinatarabangan tangunyan ang mga Pilipino. Sa paghali kani, tatabangan tan mga Pilipino na maging mas libre mga tugang. Na makairo, mas konektado sa kinaban, asin mas suportado kan sarong sistema na nakakasabay na po sa modernong panahon. Anapot ngunyan na mga tugang, preparado na ba? Preparado na ba? Anda mga yaon po sa lado kan gobyerno, preparado na kaya kita na magbago o magdanay kita sa mga patakaran, baka digdi po mga tugang sa pagdanay ta kan na mga patakaran na ini, daita aram na nababayaan na kita kan sistema nin panahon. Nababayaan na kita kan sistema nin panahon na mga tugang. Kaya digdi tama niyo. Tama niyo nga isinusulong duman po sa party mismo kan na Senado. Na haliun na po dapat haliun na iniyo pong pinag-aapod niya tong travel tax sa mga tugang. Napapanahon na ini. And sa paagi kiyan, gabus natatawanin pagkakataon mga tugang na makapagbiyahe. Makapagbiyahe sa ibang nasyon. Tamaski pobre, nag-iisip man partner, nag-iisip man mga tugang, maski tios, makabiyahe, makaluwas sa satuya digdi sa Pilipinas, makaduman. Ang pinakarani, ang paborito kan na bako man na gayong mga milyonaryo, igwalang ni natipon, ang paboritong dumanan, Hong Kong and Disneyland, partner. O di makaduman-duman ka man lamang, tanganing day ka na iistoryahan, kan mga nangyayaring unya na panahon sa modernong sistema, kan kinaba na mga tugang. Puro na lang istorya nakakaabot sa satuya. Puro na lang baga istorya, kaya panahon na siguro talaga na adalan ini. O ngunyan,
yaon na po sa partibismo kan na Senado. Dapat tutukan na ini. Dapat saro ini sa mga urgent na mga batas na dapat tinatawanin doon kung gusto kan gobyerno na magkaigwa po ninda kulang pag-asenso, pagkanood, mga tugang salado kan negosyo o sa iba pang klase ng training duman po sa ibang mga nasyones. Isipon mo, partner, anda sa tuyang mga kababayan gusto man na makapagklase duman sa ibang nasyon, maging scholar o sa travel ninda, igwa pagiraray na kinukuang travel tax sa mga tugang. Dahil man na maduman ka libre. Okay, libre sa imo mismo na pagklase. Pero ikaan madisponer kan sa imong pamasahe pa duman. Bakong iyo, pastor, nawawaraan mga pagkakataon na iyan na lalong-lalo na kung mayo nin imo an sarong individual na gusto po na mag-adal duman. Natawan siya nin pagkakataon na mga tugang. Natawan siya nin pagkakataon na makapagpasiring duman sa ibang nasyon para mag-adal. Pero mayo siya nin imo, mga tugang. Pambayad sa eroplano asin pambayad kaniyo pong travel tax sa mga tugang. Taday man na gustong sabihin, scholar ka duman, naku akang scholar, mga tugang, libre ka na. Girom dumanindo, mga tugang, sarong tagapili. Sarong tagapili, partner. Sarong tagapili nag-exam siya tulong university duman sa Estados Unidos, duman sa New York, sa Oxford, sa Inpatuk, basta tulo. Ang kurso niya, inot, na kinuha niya, partner, na kurso duman sa Saro, astronaut, partner. Iyo to si kurso niya na Saro. Pagkatapos, si Saro, medisina, nag-exam siya. Gabos itong tulong university, duman po sa partibismo kan Estados Unidos de America. Gabos niya ito nalusutan. Pinapaduman na siya, partner. Pinapaduman na. Ngayon magduman ka na. Taga dyan po yan sa San Antonio. San Antonio Pili. Iniyo pong aking ini. Pero nakaaduman na siya sa Amerika ngunyan, partner. Nagkaklase na siya. Duman po sa university. Nakalusot siya. Problemado siya. Sa inya kumakua ninda pamasahi. Nagkadakol ng dinulukan niya, mga sadiring tao, partner, sa katatios man mahayo, so pinahanap ini, kan maaraman, partner, kan maaraman, pinahanap ini mga tugang, ni ang gobernador pa kadto, partner, si Governor Luigi Villafuerte, pinahanap mga tugang ni Congressman Elry Villafuerte sa kani Governor Luigi Villafuerte. So aranap pa mga tugang si mga opisyalis and pinumanan ko sa lugar, in-interview ko mismo, kinaulay mga tugang ni Governor Elry Villafuerte, kinaulay ni Congressman Luigi Villafuerte, na gobernador pa siya kay ito. Ano ang problema mo? Sinabi niya, partner. Sinabi niya, Sir, Tulong University po ang sa kuya mismo na pinag-eksaman para po maging scholar duman sa US. Gabos po pasar ako duman sa Tulong University. So, ang problema ko po, igwa ng eduman, pag-abot ko ng eduman, igwa na kong iistaranin harong. Sagot na kan university partner itong dadagusan niya naharong. Ngunyan, ang problema ko po ngayon, pamasahe, taan sabi po ngayon kadtong iskwilahan, ako na po daan mas-shoulder kan pamasahe. Sayang itong oportunidad, partner. Tamayo, tios. Ano ang sabi ni Governor Elry Villafuerte sa kaning Congressman Luigi Villafuerte? Sagot ko na ang pamasahe mo. May balon ka pa. Magduman ka na sa Amerika. Takinakaipuan mo yan. Orgulyo yan kan pamilya mo. Orgulyo yan kan mga taga-probinsya kan Camarines Sur. Na igwa nin sarong taga Camarines Sur
na scholar duman sa Estados Unidos de America nagaadal, partner. Ano? So sinagot na mga tugang kan gobyerno provincial kan Camarines Sur sa pagi ni Governor Elre Villafuerte. O, iyan kung ika Jerickson na Padua, kung nagaantabay ka, 8 lugar niyo ano, piyong pa partner, 1 inches lang. So, kung nagaantabay ka, makipagilingan ka sa tay ibananta ka sa pamilya. Ano? Tanganing maaraman mo na tunay ang sinasabi ko. Ano? Ako pa mismo, personal, nag-interview, mga tugang, digdi po sa aking ini. Ano? O ngunyan, dahil ka pati madidipisilan, tayaon man lang sa highway. Ano? Iibananta ka, tanganing ika mismo makaaram ka na tunay. O arog kayan magtabangan mga Villafuerte. Iyan na mga tugang, sabi niya, may buwis pa po ngaya, may pamasahe pa sa eroplano, dahil nga kaya kan pamilya mi. Sayang man po ngayon oportunidad. O, dahil nagduwa-duwa partner, dahil nagduwa-duwa ang pamilya Villafuerte, sa aga mag-travel ka na, magduman ka na sa parte kan Amerika kung gusto mo magklase talaga. Ano nga gusto mo magklase? Iyo po nga, kaya lang nga mayo ning kwarta, mayo din pamasahe. Egwa na po nga duman, nin harong ako madadagusan, ta sagot na nga kan university, and egwa na nga, nagahalat na nga sa ko universidad. Arin nga duman na gusto mo, ano? Arin nga duman na gusto mong klasihan. So, bahala naman si Aki kung arin naman sinapili niya. Pero mga dekalidad na mga kurso. Saro nga ni partner, gusto niya maging astronaut partner, ano, duman sa university ito. Kaya dakulang orgulyo ini mga tugang. Arog ka ni dapat, inahali tanan mga nakakaulang, bakong yung pastor, inahali na itong mga nakakapasakit tanganing dai na mga tugang ang mga kababayan ta nadidipisilan. Urog na mapasirig may mga pagkakataon na natatawanin tsansa na magpasiring sa abroad mga tugang. Ano? Mahalon na mayo man na kunilingon mo, pwedeng nakakatabang sa gobyerno, pero mga tugang, dipisilon man, nagtatao manin kadipisilan sa parte mismo kan sa tuyang mga kababayan na matawanin oportunidad na makabiyahe duman sa ibang nasyon na mga tugang, iniyo pong mga pinag-aapod niya to at tax o iniyo pong mga pinag-aapod niya tong mga travel tax na dapat siguro adalan na natayaon ang unyan sa Senado, aliun na po mga tugang, ano, para magianan naman an sa tuya pong mga kababayan. Ano, mga tugang, duman sa mga kababayan ta, inabot na naman kami ni na oras kaya partner, dakol pa ko kitang tatawanin na atensyon na, kadakol pa ko na kita digding mga tugang, o iniyo pang aning iniyo, magpailing ka daw sa kuani, magpailing ka tabi sa kuani, tay pailing ko man sa imo. Masabi ka kayan, wow, burak, binalingbing. Ani, uy honey, promise. Ani, pailing ka, tabi. Sabi ka kayan, wow, burak, binalingbing. Yan ang gusto ko. Ani batong bakal. Ani, promise, kita tayo. Paaram na kita, joke-joke lang yan, Ani, joke-joke lang. Salamat sa pagantabay mo, Ani, ha. Ani, salamat. Sana sa aga, sa aga tabi, Ani, sa aga, dangog ka giraray, Ani batong bakal.
Ako, salamat patawaron kita nin mahal na Diyos patawad sa imo ani. Na bueno, juk man lang to ani. Kama ni, na kama ni. Iniseryoso mong maray. Magseryosohon. Grabe ka man eh. Ani batong bakal na nasa disco. Paaram na kita mga tugang, inabot na kami nin oras nin pamamaaram. Mga tugang, salamat sa mga parantabay ta. Daigdi po sa laog kan programang papitik-pitik lang. Tugang, sa pangarangkan sa tuwing na kaibanan sa Engineering Department, yaon dyan si Sir Pastor Serge Marmul, asinmada, mga tugang kaibanan taman dyan, Sir Ariel Camarote. Mga tugang, salamat sa mga parantabay kan papitik-pitik lang. Mga tugang, salamat sa mahal na Diyos sa tuyang bendisyon asin tabang na itinaw sa satuya para po atapos an sa tuyang obligasyon ngunya na aldaw. Kaya uya po an sa tuyang deliberate. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang banal na salitang inyong narinig ay hangos sa Biblia, aklat ng 2 Korinto 5:17. Amen. Salamat sa mahal na Diyos sa mga tugang, sa mga biyaya asin sa pagtabang matapos ang sa tuyang obligasyon ngunyan daw. Tugang, ako po si Pitik Junel Cuba. Abalos kan sa inyo pong pagantabay, mapa sa tuya pulugod, an biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po. Basta Bareta, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS. BBS